ipahayag ang kanyang pag-ibig sa lahat ng panahon. Siawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal at Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita naming ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ang simula ng sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na dihamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Hindi rin niya sinabi kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya ang magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang.
kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Sa langit ay nahayag ang kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Ang Diyos-Diyosa nila'y yuyuko sa may kapal. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo ay gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdaka ay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa Kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Pakibati po ang inyong mga katabi ng isang magandang tanghali. Ganon din sa likuran po ninyo, batiin nyo din po sila ng isang mapagpalang tanghali. No? Alam nyo po, tandaan nyo po ito parati. Kapag ikaw ay sumunod at tinawag ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, meron ka talagang bibitawan. Meron ka talagang iiwan. Diba? Ulitin ko po, tandaan nyo po ito parati. Diba? Kapag ikaw po ay sumunod at tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi po talaga may iwasan natin na meron kang iiwan.
meron kang bibitawan, di ba? Yung buhay mo ngayon, nung nakilala mo at nakita mo ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay mo, kaiba nung hindi ka palasimba, kaiba nung hindi ka nagdadasal, kaiba nung higit sa lahat nang hindi mo nakilala ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay mo, hindi ka sumunod sa kanyang kalooban. Pero ngayon, nung sumunod ka na sa kalooban ng Diyos, nung ikaw ngayon ay tinawag ng Diyos, palasimba ka na, paladasal ka na, may nagbago sa buhay mo. Ibig sabihin, meron kang binitawan, meron kang iniwan. Malamang yung mga pangit na ugali mo noong una, ngayon ay medyo nagbago na. Yun yung binitawan mo, di ba? Yung yung ma-pride ka nung una, hindi ka mapagpatawad, no? Wala kang pagpakumbaba, mapagmataas ka, iniwan mo yon dahil sumunod ka sa ating Panginoong Hesukristo, nagbago talaga ang buhay mo. Kung inyong i-compare yung buhay mo nung una na wala ang Diyos at sa buhay mo ngayon na meron ang Diyos na nakipaglakbay sa iyo at nakilala mo ang Diyos, nagbago at nagiba ang buhay mo, no? Mas mapayapa ka siguro ngayon, mas maganda ang buhay mo ngayon, mas tahimik ang buhay mo ngayon, may ngiti na ang buhay mo ngayon. May mga problema man, may mga suliranin man, pero kaya mong ngumiti dahil alam mo na tutulungan ka ng Diyos kasi nakilala mo ang Diyos sa buhay mo. May iniwan ka, may binitawan ka, yun yung mga pangit mo na ugali, yung pangit mo na pamumuhay, pangit mo na asal kasi sumunod ka sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit ko po yan nabanggit sa iyo mga kapatid? Sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon, may 4 na soon-to-be na mga apostles ng ating Panginoong Hesukristo. Si Simon at si Andres, si Santiago at si Juan. Mga kapwa itong mangingisda at tinawag sila ng Panginoon. Ano po ba ang ating common na ating ma-reflect sa ating gospel ngayon? Yung sabi ko sa inyo, nung tinawag sila ng Panginoon, sumunod sila sa ating Panginoong Hesukristo, meron silang 2 bagay na iniwan at binitawan for the sake to follow our Lord Jesus Christ. Ano po ito? Yun pong lambat at yun pong ama nila at yung mga tao na nakasalamuhan nila sa kanilang pamumuhay. Ano po yung lambat? Simbolo po yun ng kabuhayan nila kasi mangingisda sila. Ibig sabihin nito, nung sumunod sila sa ating Panginoon, tinawag sila ng Panginoon, hindi lang iniwan nila ang kanilang lambat, kundi iniwan nila ang kanilang kabuhayan dahil sumunod sila sa ating Panginoon. Hindi lang po yung kabuhayan, hindi lang po yung lambat ang iniwan nila, kundi pati ang kanilang ama. Ibig sabihin, pati yung pamilya para lang sumunod sa ating Panginoon. No? From a distance, hindi natin ito maintindihan, pero yung mga tinawag ng Diyos, sumunod sa Diyos, maintindihan nila ito at maintindihan natin ito na hindi talaga natin maiwasan na meron tayong iiwan, meron tayong bibitawan at bahala na ang Diyos na yan, no? Sa mga iniwan at binitawan natin upang sumunod tayo sa Kanya. Kaya po, natutuwa at nalulugod ang Diyos na kayo ay sumunod sa Diyos sa ating mahal na pong Jesus Nazareno at nagbago ang buhay ninyo kasi meron kayong iniwanan, meron kayong binitawan. Yan nga po yung nabanggit ko sa inyo, yung mga pangit na ugali natin, yung mga pangit na pamumuhay natin. No? Kung nung una napakasugarol mo, manginginom ka, pero ngayon, iniwan mo yon, binitawan mo yon dahil nakita mo at nakilala mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya pagpatuloy po natin yan, no? Kung mayroon pa tayong kailangang iwanan, kailangang bitawan na sa pamumuhay natin, ito yung nakakapagsama ng loob natin. Kung kailangan nating iwanan yung bitawan, no? Na hindi tayo makapagpatawad, ngayon magpatawad ka na kasi yan ang hamon at masaya ang Diyos na iniwanan at binitawan mo yung pangit na ugali at pangit na pumumuhay na yan. Kaya let us continue, ipagpatuloy natin
kung ano man ang nasimulan natin ng kagandahan, kabaitan at pakikipagrelasyon natin sa Diyos at sa kapwa. Kasi tandaan po natin ito, uulitin ko, no? Ang isang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo na tumutupad sa kanyang kalooban, hindi talaga natin maiwasan na meron tayong iiwanan at meron tayong bibitawan upang makapagsunod, upang sundan ang ating Panginoong Hesukristo. Magsitayo pong lahat at ating ipagpatuloy ang banal na misa sa panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid, bilang bayan na hinirang ng Diyos, iluhog natin sa ating Ama ang pangangailangan ng lahat ng tao. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga pastol ng simbahan na tinawag ng Diyos upang mamalakayan ang tao, naway makaharap sa mga hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga misyonero, naway maging mga mabisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga hinirang ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, naway bukas loob na makatugon sa Kanyang tawag. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga nababagabag, at yung mga naghihirap sa isip at kalooban, naway hipuin at pagalingin ng Panginoon. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Panginoong Diyos, gawin mong karapat-dapat na may sa katuparan ng alinmang gawaing nais mong gawin namin sa pamamagitan ng lakas ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak mula sa aming kamay, sa'yo kabutihan aming iaalay, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. 啊。
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos.
kaysa ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasugot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin ikaw, hinihiling namin kami ay pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral ng aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.